Kasi naisip ko rin, without those experience, di rin ako mapupunta kung nasaan ako ngayon. Tama. Ito naman. Kasi naging hugot ko siya. Kagaya yung sinabi niyo po. Ngayon, na kahit papano is maayos na yung source of income natin. Yung mga mahihirap na pinagdaanan natin, mga mahirap na pinagdaanan ko actually, yun yung nagpapasaya eh. Yun yung nagpapasarap, nagpapalinamnam dun sa success. Kasi may mga kaibigan ako na they came from money talaga, na medyo pinanganak talaga ang mayaman. They lack purpose. Yeah. Kasi bakit? And the Gumising. grit. Yun. Kasi gumising ka, kaya mo na lahat eh. Kaya mo nang bilhin lahat eh. So, para sa akin, nung pinaghirapan ko yung mga bagay na meron ako ngayon, mas na-cherish ko siya at mas masarap, mas malinamnam yung success. Parang gano'n. Just do the next right thing. Ganun lang kasimple. Kahit nalitong-lito ka na, di mo na alam yung gagawin mo, isipin mo lang, ano ba yung next right thing na pwede kong gawin as of this moment? Kahit hindi malaki, ano lang yung next right thing na pwede mong gawin? And in my case, content creation. Create ako ng content. Do so much volume that it will be unreasonable for you not to succeed. Mga kabiskarte, sa panahon ngayon, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mabilis kang mag-isip, matapang kang mangarap at handang sumabay sa takbo ng buhay. At para sa mga Pilipinong entrepreneurs, bawat challenge ay may katapat na diskarte. Bawat setback may comeback at bawat maliit na simula pwedeng maging susunod na malaking success story. Welcome sa podcast na nagbibigay boses sa tunay na kwento ng mga Pinoy hustlers, mga business owners na nagsimula sa pangarap, dumaan sa hirap at ngayon tuloy-tuloy ang pag-angat. Ako po si Tito Mikey. Dito aalamin po natin kung paano naging game changer ang technology, reliable connectivity at digital solutions sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ako po si Khaled Karen. Powered by Converge SME. Welcome to the newest episode of Biskarteng Pinoy! Alam mo yung ang dami mong plano, negosyo, side hustle, ideas. Pero laging may dahilan kung bakit hindi pa ngayon. Pag may time na, pag may pera na, pag sure na. Pero habang naghihintay ka, may ibang kumikilos, may ibang nauuna. Kaya nandito tayo sa Biskarteng Pinoy Podcast. Hindi lang basta kwentuhan, kundi usapang biz na may diskarte. Real stories, real hustle, at mga bagay na pwede mong gawin ngayon na. Powered by Converge SME. Para sa mga Pinoy na hindi pwedeng maputol ang momentum. Kasi kung tuloy-tuloy ang diskarte mo, dapat tuloy-tuloy din ang connection at kita mo. Ito ang Biskarteng Pinoy. Dahil kapag ikaw ay madiskarte, walang pangarap na imposible. Kumusta? Okay naman. Good. Alam mo, ang dami ng episodes natin ng Umere. Ikaw ba nakakaisip ka na ba ng bagong negosyo? Oo nga, ang dami ko lang naisip. Yung huli kasi nating episode, very advocacy, hindi masyadong money yung focus ni nanay. So hindi ako Nanay nakarelate. Jeka. Mukha ka pa naman pera. Oo nga eh. So, Sayang nga eh. Pero kung pera sa pera lang, itong kausap natin. yung magiging guest Oo, natin ito. today, feeling ko napakayaman na nito. Mukhang pera to. Oo. Hilat siya pa lang parang nakakaluwag-luwag na Alam mo yun, yung parang di ko na kailangan pang magnegosyo. Bakit ba ako nagpapa-interview sa inyo? Oo nga, Pakyo okay kayo, naman charot. ako. Hindi, pero mga kapatid or mga kabiskarte, sa negosyo, hindi sapat ang magandang ideya. Tama nga naman, kailangan ng diskarte, tamang mindset, at kakayang mag-adapt sa bawat hamon at oportunidad na dumarating. At ngayong episode, makikilala po natin ang isang social media personality na may malalim pong karanasan sa pagbuo ng negosyo, pagharap sa pagbabago at paglikha ng pangmatagalang value. Let's discover his biskarte, the mindset, and his journey. Let's all welcome Ned Adriano! Yes, sir! The Thank Ned you. Adriano Vlogs. Thank you for having me. Yan. Oo nga, Thank you sa oras mo ha. Thank Salamat you. po sa pag-invite sa akin. Oo Naghanap naman. din ako nakakwentuhan. Yun! Saktong-sakto kami ang mga Sabi ko sa'yo mukhang mayaman. Oo, mukhang, Hindi. mukhang wala nang magawa. Yun yung habol natin dito eh. Sabi Yeah. ko, okay. Sarap, masayap to. May kakwentuhan. Oo, tsaka we're very, very excited to know your story. Alam naman namin na, of course, sa mga followers mo, may mga nandyan, may community ka na eh. Pero Yes. sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, sige, magpakilala ka muna. Oo.
Yan. Hi, netizens. Netizens tawag Yun, ko sa Nedi. kanila. Oy, galing ah. Netizens. Okay yun ah, okay yun ah. I like it. I Netizens. like it. Netizens. So, hi netizens. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Ned Adriano. Nakilala po ako sa pagre-review ng motorcycle and cars and travel. Nowadays, nagta-travel na po kami. And then also a business owner. Tapos ngayon, nag-turn into social media na yung aking business. So, I'm excited na i-share yung aking breakthrough. Yun. Madami akong gustong i-share din eh. So, thank you for Love it. Oh, yun. giving me the platform para i-share to. Oo And naman. I'm sure marami kang mai-inspire na mga nakikinig Sana. sa atin at mga nanonood sa atin to be a successful vlogger, content creator just like yourself. Kung meron dapat idoluhin si Mikey, dapat ikaw. Yun. Talaga. Diba? Oo, Ikaw, tama. Mikey, dapat Tama. maging netizen ka na. Oo, netizen tayo lahat dito. Oo. Dahil sige. Ned, napaka-successful na ng iyong content creation and marami ng mga tao ang sumusubaybay sa'yo, nai-inspire sa'yo at sumusunod sa yapak mo. 'Di ba? Sa mga binibigay mong tips sa kanila, sa mga content na pinoprovide mo. Ano ba sa tingin mo ang bizkarte ng tagumpay mo sa ginagawa mo? It all started syempre sa upbringing ng tao eh. So ano yung mga pinagdaanan mo? Ako kasi may dalawa akong baon sa pinagdaanan ko sa buhay. Una sa lahat is yung resilience. So sa content creation kasi syempre, you must have the resilience. Kailangan kahit wala nanonood sa umpisa or meron kang gustong bagong itry, kailangan continuous ka pa rin kahit na hindi mo nakukuha agad-agad yung result na gusto mo. Yun yung isa. And then, of course, consistency. Yung una dati parang hindi ko naintindihan yung salitang consistency kasi parang gas-gas na. Oo. But mas mahalaga pala siya when you get to a certain level of success, yung consistency. Kasi dito na papasok yung parang boring na eh. Hindi ka na kasing hungry nung umpisa. So you must still be consistent. Paano ka pa rin mag-show up na parang kailangan yung gigil, yung hunger mo, same pa rin kung paano ka nag-start eh. So ilan yun sa mga currently pinapractice ko ngayon. Kaya continuous na doon pa rin yung social media presence natin. Kahit na may mga somehow success na tayo nakuha, masipag pa rin tayong mag-release ng mga vlogs and contents. Ayun. Totoo, very, very important. Sabi mo nga, especially with content, alam natin lahat as content creators, yung consistency mo, yun yung currency mo eh. Kasi kung paminsan-minsan ka lang lumitaw, medyo mahirapan kang malusutan yung algorithm or makabuild ka ng community. Pero outside of content, ano ba ang mga business na sinasabi mo? Yung business. Actually, Yes. nagdaan po ako sa physical business. Meron kaming tinawag ko siya Nedi Shop. Nedi Shop. Bilang content Okay. creator, 'di ba? Parang gusto mo idikit lagi yung pangalan mo dun Yes. sa ano kasi Branding mo yan eh. yes. So anong nangyari dito sa aking Nedi Shop? Ang ganda ng kanyang grand opening, talagang dinumog ng maraming tao. But unfortunately, nahahati yung puso ko between social media and then physical business. Originally kasi yung Nedi Shop is not my plan. My plan kasi talaga is about content creation or social media. Paano kikita sa social media? Pero gustong-gusto ko yung mga mindset ng mga businessman, entrepreneur mindset. Gustong-gusto kong nakikinig sa kanila. Kaya yung mga naging kaibigan ko, mas ahead sa akin sa buhay, may mga negosyo. So sila yung nag-push sa akin na magnegosyo. So, mas ahead sila even sa age. So meron silang sinabi sa akin, ayoko talaga nung unang matigas yung ulo ko. Sabi ko, ayoko magnegosyo kasi hindi ko din matututukan. Pero sabi sa akin ng isang friend ko, di ko malilimutan, ito yung turning point ko kung ba't ako nagnegosyo. Sabi niya sa akin, Ned, kasi ang iniisip mo lang yung ngayon. Paano yung bukas? So di ba ang ganda niya pakinggan? Bakit ba? Kung gusto ko mag-content bukas pa eh. Yun yun yung nangibabaw, Tito Mikey, eventually. So, nag-run naman si business, pero Ano muna yung binibenta nyo? mga motorcycle parts, So, accessories, kumbaga connected apparels. pa rin dun sa Sa branding niche niya ko, talaga. sa branding. Sa niche niya talaga. Kasi yun din yung nabuo ko na connection Yeah. since ayun yung niche ko sa social media. And by the time na nagbukas ako ng negosyo, it's also the peak of my career sa social media. Oh. Ito yung sobrang dami talaga nanonood, sobrang daming taga-subaybay araw-araw. So alam mo yon, first time ka pala nakakahawak ng serious amount of money.
And then, ito pa lang yung mga time na gusto mong bumawi sa sarili mo dun sa mga time na deprive ka ng mga early part ng Yeah. buhay mo. Tapos, may negosyo ka na kailangan tutukan. Ang hindi ko na kita kaagad, ang negosyo pala is para ka ding may anak, May baby. may baby. Yeah. Kailangan pala nito ng atensyon, 24/7. kailangan ng pag-aaruga. So, nahahati ako kasi ine-enjoy ko pa lang yung fruit of my labor sa social media dahil maganda yung pasok ng income sa akin. Nagta-travel kami, sa shopping, tapos nagkaroon pa ako ng second page, nagre-review ako ng shoes. Syempre, yung pagbili mo ng shoes, bili ka ng bili, magkano rin ang Yes. isang pares. Pero hindi naman yun kaagad-agad babalik dun sa video lang na yun. So, dun ako medyo na defocus dun sa aking negosyo. Minsan umaalis kami, pupunta kami ng Siargao, Palawan, or up. Tapos na-discover na rin namin yung international. First time yung pala mag-travel international. Tapos, ang bumibili lang sa shop mo, isang busina lang. So, Kasi hindi mo na rin napopromote. hindi napopromote pero hindi actively Yeah. na consistent. Di as consistent. So, tendency, eventually, yung aking business, meron kasi tinatawag na terms sa business. Dahil sa credibility ko bilang isang content creator, meron tinatawag na terms. You have 90 days bago mo babayaran yung stocks mo. So may ganon. So ano yun, hindi yun palagi sa negosyo. Nakukuha mo siya kapag credible ka na tao. So dahil sa mga connections ko, ganun yung terms namin. Ano ba normal? Normal talaga kaliwaan, di ba? Okay. So may Order 90 ka, days bayad ka. ka. May 90 days May ka. palugit Para siya. Ako, Wow. may 90 days ako, baby, binaby ako ng mga supplier ko. Yeah. So nangyari, di ko siya pinapansin, di ko... After 90 days. after 90 days, hindi pa after 90 Hindi pa, days. Nagtagal naman siya ng up to 2 years. Years. Running. Okay. Nasusustain. Pero hindi ako nagpa-profit. Hindi rin ako nagte-take profit. Nakahiwala yung pera ng social media sa pera ng business. Dapat. So Which is kita good. mo. Good naman, di ba? The only problem is, nung magre-reorder na kami, pag-check ko nung shop ko, wala nang stocks. Pero may babayaran ako sa supplier kasi 90 days Yeah. So may babayaran na akong malaking amount. So sabi ko, wala nang stock. So dapat may stock pa kahit papano para ang May problema lang pambayad. namin paano ibebenta. Pero wala nang stock, ibig sabihin, lahat na napagbentahan is napunta na sa overhead expenses. So lugi na. Lugi na. So, hindi ko siya pinapansin kasi nga nalalango ako sa kasikatan sa first time na Galing. makatikim ng pera. Until December 2023, para siya nag-snowball na parang di mo pinapansin. Pero pag lingon mo sa likod mo, ang laking snowball na pala ng problema mo na pwede ka nang sagasaan anytime kapag hindi mo pa hinarap. So, that's the time na sabi ko, kailangan ko na tong harapin. Kasi serious na to may pinagkakautangan ka na Diba? You have to be responsible. As an adult, kailangan mo nang harapin yung problema na yun. So, alam niyo, ang ginawa ko, ito yung magandang story, ito yung ginawa ko. Sabi ko, start ng 2024, I will change my life. Completely rewire yung buhay ko. Pero wala akong pagsasabihan. Sasarilihin ko lang. Diba? Kasi minsan, parang naglilik yung energy Pag sabi mo, ay hindi, bukas magbabago na ako. Pagka parang sinabi mo sa iba, parang... Evil eye yun. Nagji-jinx. Evil eye Parang yun. nagji-jinx siya So sabi ko, wala akong pagsasabihan. Starting 2024, I will change my life. Completely rewire my mindset, yung lifestyle ko. So ang ginawa ko, I wake up 4 a.m. 4 a.m. every single morning. So ano naman magagawa mo ng 4 a.m. Ang aga-aga nun. So ginagawa ko, first of all, intermittent fasting, black coffee, tapos I read books, journal, and then kapag medyo may araw na, nag-start na ako mag-exercise. So bakit ka nag-came up sa ganyan? Before po kasi, ang profession ko, licensed professional teacher ako. Bago ako nag-full-time sa content creation. And then nag-call center agent po ako. So, dun nag-call center agent ako, na-develop ko yung listening skills. Iba po kasi yung American accent di ba? Sa Filipino accent. So, ngayon, na-take ko as an advantage yung pakikinig ko ng podcast sa Western country. Kaya, hindi ko completely alam yung ginagawa ko. Pero ginagaya ko lang yung habits at yung kung paano yung routine ng mga successful. Morning routine. Mga ganun successful na tao. So,
nag-hope lang ako na something will change. Pero sabi ko sa sarili ko, Nag-ice bath ka na rin ba? No? hindi na ako umabot Parang doon. Hindi na ako naglulublob ka umabot. sa ice eh. Hindi naman Morning ako routine umabot doon. Kasi batsa lang yung sa amin eh. So, sabi ko, kapag haharapin ko na to, kahit abutin ako ng 1 taon, mabayaran ko lang yung na-accumulate ko na utang. Malaki din kasi na-accumulate yung utang. Time out. Did you close already? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Gusto pa lang muna niyang bayaran yung mga utang Yes, niya. gusto ko makabangon. Kasi sayang yung grand opening mo, sayang yung lahat ng... So pwede mo ituloy yung negosyo Pwede. and then slowly binabayaran At mo. saka may isa pa akong kalaban ego. Yeah. Dahil ang tingin ng tao sa'yo, may negosyo ka, True. sobrang big time mo. True. Sobrang well off ka na sa buhay, wala ka ng problema. So yun. So sabi ko, kahit abutin ako ng 1 year, haharapin ko to. Basta mabayaran ko na yung utang ko, maklear siya. Pero sabi ko, kapag ginalingan ko, kaya ko itong mabayaran within 6 months. Yeah. Cut the story short, nabayaran ko siya in just 3 months. Wow, anong ginawa mo? So, I shifted yung aking ginagawa sa social media. Before kasi, ang gusto ko sanang personal branding is yung parang idol-idol. Actually, parehas ako ng... Tulpo ang dating. Parang mga idol, parang mga idol talaga ng taong bayan, ganyan. Pero, ang nangyari is, para din ako newscaster eh. Kasi, messenger lang ako kapag may bagong labas na motorsiklo. Sumasakay ako, nire-review ko yung specs and features para makatulong dun sa mga bibili pa lang. So, pero, if you celebritize yourself on a certain niche, meron pa rin talagang parang idol factor. Malakas pa rin naman. So, going back dun sa 3 months na yon, pinagtataka ko, ba't di ko mahuli yun? Baka kahit si Tito Mikey, idol factor yan eh. Yung gusto niyang sundan yung lifestyle ni Tito Mikey, di ba? Bakit hindi ko mahuli yun? Yung pala, meron palang para sa akin. And this is called the affiliate marketing. Doon Naging na siya live ngayon, seller siya, guys. Naging palong-palong. Oo, dun siya. Dun niya ikinayaman. Not completely live selling. So, Affiliate, no? Yellow affiliate. basket. yes, Yellow Yan. Basket. Pink up. Sa mga di nakakalam dun sa affiliate marketing, kapag gumawa ako ng video, which is nagre-review ako ng motorcycle before, di ba? Yes. Ginawa ko, nag-review lang ako ng product. Let's say for example, power bank. What's so special about this power bank? I-review ko lang siya. Tapos, well put together yung video, full production. Yung galing ko dun sa pagre-review ng motor, ginawa ko siyang panggugulang dun sa affiliate marketing. Kaya nag-stand out ako. Kasi ang Galing. ganda, may full production team ako eh. Is this Yellow Basket? Yes. Okay. Both Lahat ng across all platforms. So, hindi ka na lang motor. Hindi na lang ako motor ngayon. So ngayon, ayun na, nagre-review na ako ng product, tapos bumibili sila doon. So kakaputok lang ni affiliate marketing noong 2023. Yeah. Tapos nakasakay ako ng bago mag-end si 2023 at iyon yung ginawa ko ng 2024 kung bakit ko na clear yung utang ko sa negosyo. At alam mo ba, number one ha? affiliate Grabe. marketer po, si Ned. Grabe. Alam mo, it takes certain kind of credibility, ha? Yeah. Na maniwala sa yung tao at mag-add to cart sila ng mga At gumastos, produktong binibenta mo. Gumastos. Kasi katulad ng sinabi niya kanina, hindi lang siya putsu-putsu na True. review. Because other people can say na, ay, alam mo, ang ganda nitong powder na to. Keme, hindi to nagiging oily. Siya ginawa niyang full production. Yeah, I feel like feeling ko may inspiration dyan kahit papaano sina Marcus Brownlee, yung si Tech. Yung si Tech yun, di ba? Yung Yeah. yung sa States, yung nagre-review ng tech, ganon. So, ang dami ko na pick up dun sa kwento mo. Number one is, hindi porket successful ang isang tao dun, magiging successful ka din dun. Yes. Like yung mga business owners ng mga kaibigan mo, Oo. baka hindi nila naiintindihan pa yung ginagawa mo in terms of content. Parang, kung gusto mong kumita ng pera, kailangan businessman ka, kailangan entrepreneur ka. Hindi nila alam na medyo dito ko kumikita ng pera sa pagiging content creator mo. So now na pinasok mo yung affiliate marketing, isa ring yan, hindi porket hindi mo nakuha yung una mong gusto mong influencer tag or idol, hindi ka na pwede maging magaling na content creator. Yes. Sa ibang slant naman. Oo. So ang ganda ng mga detour mo Yes. na nafa-find mo yung sarili mo, which ang maganda dyan is sinubukan mo pa din itong bagay na to, pwedeng nag-fail siya, pero overall picture, pwedeng success siya because na-realize mo, dito ka pala. Yes. So, nung nag-start ka mag-affiliate, dito na talagang Dito umikot. talaga, yung masasabi ko talagang
nag-boom talaga yung This is career. boomer or higher Bumpanis. higher higher peak than yung sinabi mo kaninang Oo, peak mo sa motor. Wala barya yun. Layo na, no? Oo. Before Hindi, ko na content grabe ang creation. affiliate marketing. Oo, Grabe kasi ang may affiliate marketing. percentage yan na commission eh. Yes. Can you give us, para lang sa mga nakikinig sa atin at nanonood, can you give us like figures? Yung pinakamalakas mong kita. Palong-palong. Oo. Sa isang Per- video. Sa isang video. Sa isang Kasi Isang isang product, video for may yellow. example. Kaya isang yellow basket. Isang video may yellow basket. Tapos may kita ka dun sa yellow basket na yun, dun sa isang product na yun, Oo. di ba? Mhm. So each video, you can say may monetization isang Oo. video. Nakikita mo yun, Anong diba? product muna? At ilan ang umorder Oo. sa'yo? Let me just put it this way. Yung terminology ng mga affiliate marketer. Okay. Meron kami tinatawag na GMV. Yes, Okay, ano GMV. yan? Okay, GMV. So my highest GMV in just 1 month is nasa around Hindi. GMV yun. Oo nga, GMV. pero Grabe ang yung laki pa din. Ang kinita ng lahat ng negosyo sa'yo. Mm. Oo. 40. And then Gets may ko yun. percentage ka doon. Mm-mm. Which is 10. Roughly mga ganyan. 10%. Wild. Okay na yun, that's in a month. Diyos ko, hindi ko kayang kitain yan, ha? Alam mo, natuwa-tuwa ka pa sa... Sige nga, wait lang. Ano Ayoko ba na yung doon. ibenta sa akin? Ikaw, pinagyabang mo pa yung idol ako eh. Diyan na lang ako. Sabi ko sa'yo kahit wala eh. na may idol sa akin, okay lang. Dapat netizens Oo, tayo. hindi na lang pala ako Alam mo, magre-resign na ako pagiging news anchor tsaka artista. Mag-affiliate marketing Diba? ako. Oo. Grabe yun. And what was the secret? Ano ang, kumbaga, being the Anong number formula? one? Anong form? Wag naman siguro lahat ng secret mo. Oo, pero kasi sa'yo yan eh. oh. Ang formula kasi yung success na nakuha natin ngayon looks easy pero it took me years Of course. sa content creation. Yeah. Nagkataon lang na siguro ang masasabi ko na secret, number 1, adaptability. Mhm. You adapt to the trend. You adapt dun sa pag-shift ng market. Kung before, ang lakas ng kita namin sa mga ads sa Facebook, Yeah. sa mga views. May na ngayon yun eh. Oo, Eh? parang secondary na lang Wala yun, no? masyado yun. Ngayon. So, kailangan mag-adapt ka Yeah. kung ano yung new thing na pwedeng pagkakitaan. So, syempre, una sa lahat, dapat may goal ka din. Yeah. Di mo naman ma-achieve yung mga yun kung wala ka ring goal na figure sa mind mo or wala ka din namang dream. So, syempre, parang hirap naman nun kung ano ka lang, di ba? Wala ka namang gustong patamaan. Kailangan may gusto kang patamaan, may goal ka. So, isa yun sa mga secret. At the same time, yun nga, ang ginawa ko kasi, last year kasi, I finally closed yung aking business. Store. Exactly 1 year Mm. ngayon. Ito na yun. So, Exactly. how many years was it nung... Nag-run siya ng 2 years, 3 years, 2 years, no? 2 years. 2 years. Nag-run siya ng 2 years. Tapos, I finally decided to close the business. The only problem is, meron na akong mga staff and Oo, employee yun na nga. Oo, kawawa. Ano yun? na naka-depende na sa akin. Yeah. And may binubuhay tong mga to. So, lahat ng mga staff ko na yon, niretain ko siya dito sa bago kong ginagawa. Tama. Ay, Sa affiliate marketing. I turned my saleswoman and salesman into live sellers. Nice. Tapos, yung iba ko namang staff, I turned them into editors. Galing. Galing. Wala kang tinanggal. Oo. So, ayun yung ginawa namin. Kaya ngayon, masasabi ko na I attack it like a business. True. Dapat naman talaga kung ng kinikita mo at hindi pa business yan. Ano yan? Sideline. Kahit maghubad na ako. Oo, kung nakita ko ng naman, gagawin ko yan. Oo. Grabe ha. So, okay. So, bago tayo mag-push through dun sa kwento mong yan, let's talk about, of course, yung internet reliability muna. Kasi, of course, you started as a content creator. Even nung nag-business ka with your Ned shop, Nedi shop. Nedi shop, Mm. I'm sure kailangan mo rin ng internet nun. How important was it yung story about internet sa reliability? Ito, meron akong super exciting na story about sa internet. Kung gaano ka powerful yung internet. Way back when I was just starting, bago pa ako mag 20,000 subs, YouTube pa to YouTube. Wala pang mga other platform na pinag-aakataan. Pre-pandemic to. Yes. Okay. So, nakiki-upload lang ako sa mga kaibigan ko. Wala kaming internet connection. Mm. Kasi we came from a poor family din. Pero kahit na sabihin mo may trabaho ka na, sometimes hindi mo pa rin afford. Titipid ka pa din. And then, nag-resign pa ako. Kasi I want to go full-time na sa pag-YouTube sa content creation So wala talaga akong cash flow.
Hindi ko afford magkaroon ng internet. Nakiki-internet lang ako. Minsan meron ng mga kaibigan na umaabot ako ng magdamag para maki-internet lang. Gabi mo in-upload tapos babantayan mo siya kasi umaga na siya mapapublish. Tapos ito pa yung isang pinaka mapait na karanasan ko before. Tinapos ko yung edit. Pinilit ko matapos siya by mga 6 p.m. Kasi may yung kaibigan ko coming from work ng 7 p.m. Gusto kong abutan, nagising pa siya para makapag-upload ako. So this is one of my friend. Pagdating ko doon, bukas pa yung ilaw. Nung makita niyang nag-arrive na ako, sinarado niya yung pinto tapos sinarado yung ilaw. Tapos Pinagdadamot. kumakatok ako. Hindi niya pinagbubuksan. Alam ko naman nagising pa. So napaisip ako by that time. Sabi ko, bakit ganun? Bakit internet lang pinagdadamot pa? Hindi naman to nauubos eh. Diba? Parang kahit nga yung asin humingi ka sa kapitbahay mo, mauubos pa yun eh. Or baka mabawasan pa yung jar nila ng asin. Pero yung internet connection, diba? Makiki-internet ka lang eh. Sa akin, sobrang laking factor na nun kapag ka makapag-upload lang ako ng isa. Yeah. Kasi doon ako kumukuha full-time na ako doon ako kumukuha ng source of income ko So, by the time na nakuha ko na yung first YouTube sweldo ko, which I thought na 5,000 pesos siya back then, tuwan-tuwa na ako nun kasi you're earning from something na passionate ka eh. Hindi na ako employed, na doon na talaga ako kumukuha ng source of income. Tapos, luckily, nahati lang pala siya into 2 payouts. Yeah. So, meron pang another 6,000 pesos. So, may 11,000 pesos na ako ngayon. And I was raised by a single mom kasi. So, dalawa lang kami ng mom ko sa bahay. 9,000, parang around 9,000 pesos, parang feeling ko, kayang-kaya na namin mabuhay. By that time Tapos, nung kumikita na ako sa YouTube, gumawa ako ng paraan para makapagpakabit ng internet sa bahay. Which is, dahil nga, pa lang to, medyo pandemic days pa to, wala pang linya ng internet dun sa amin. Wala pang linya ng internet. Medyo looban kasi yung sa amin eh. Alam mo, ginawa ko dun sa pera ko. Nag-inquire ako sa Converge. Tinanong ko kung paano magkakaroon ng internet sa bahay. Sir, malayo po kayo sa main line ng internet. Pero kapag may poste po dito sa may part dito, pwede po namin kayong kabitan. So, in-all-in ko lahat ng pera na mayroon ako by that time para makabili ng poste. Tayo ka ng poste doon? Yeah. Hindi pwede yung basta-basta poste na kawayan Sana lang. hinarang mo dun sa gate nung kaibigan mo. Kailangan mo, naghanap ako ng junk shop na merong bakal na poste. So, in-all-in ko, nagpatayo ko ng poste doon para magkaroon kami ng line ng Converge doon sa bahay namin. Para sa'yo lang yun? Oo. So may isang poste na isa lang ang linya? Yeah, para makapunta doon. Para makapunta doon sa amin. Kasi medyo looban pa yung sa amin eh. Purok. Yung mga purok. Yeah. Ganon sa mga barangay. So, ganon siya. Medyo hindi siya talaga main. Accessible. Accessible. Yung mga, by that time, nasa mga subdivision pa lang. So, nandun pa ako sa medyo, mga purok eh. Walang linya. Pero sabi ko sa sarili ko, by that time, magkaroon lang talaga kami ng internet. Talagang magkaroon lang kami ng internet. I will do my very best para mapiga every drop ng internet. Yeah. And yun, long behold, here we are now. Di ba? Galing. Dahil sa internet. Ano yun hindi bayad yun. Converge talaga yung pinuntahan niya. Yeah. Aside from Tito Ned pala, boy poste din Oo, pala. poste. Lineman pala to. Lineman pala to. Mga kabiskarte, bilang negosyante, alam natin na hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo rin ng tamang support system para mas mapalago ang negosyo mo. Kaya magandang malaman na ang tungkol sa Converge BizFriend Rewards. Hindi lang po ito tungkol sa connectivity, may mga benepisyong makakatulong sa iyong negosyo at sa'yo bilang entrepreneur. May BizFriend Chill para may pagkakataon ka ring magpahinga at mag-recharge pagkatapos ng mahabang araw ng negosyo. May BizFriend Choice naman kung saan ikaw ang pipili ng rewards na bagay sa goals mo, mula learning opportunities hanggang capability building workshops. At may BizFriend Circle para mas mapalawak ang network mo at makonekta ka sa mga taong makakatulong sa susunod na level ng iyong negosyo. Dahil sa negosyo, mas maganda ang takbo kapag may partner kang sumusuporta sa bawat hakbang. Converge BizFriend Rewards kasama mo sa paglago ng iyong negosyo. At ngayon, balik tayo sa Bizcarting Pinoy. Pero napaka
humbling nung ganyang klaseng experience. Yes. Na parang lahat, kahit ako parang nag-goosebumps nga ako na you will do everything just to reach your goals and dreams in life. Na kahit sadlak sa kahirapan, kahit imposible, gagawin mo. Minsan And talaga walang excuse. there's no excuse to, na isang tabi yung mga pangarap mo. Kasi hindi siya mangyayari kung hindi ikaw mismo ang gagawa. And even pinagsarahan ka ng pintuan literally ng kaibigan mo. Nasaan na ngayon? Nagbukas ka Nasaan ng ngayon yun? sarili mong pintuan. Wala I na. love Wala na. it. Wala, cut off na syempre. Oo. Puyo ka ngayon. Kaya nga. Hello. Wala naman ako hurt feelings kasi naisip ko rin, without those experience, di rin ako mapupunta kung nasaan ako ngayon. Tama. Ito naman. Kasi naging hugot ko siya. Kagaya yung sinabi niyo po. Ngayon, na kahit papaano is maayos na yung source of income natin. Yung mga mahihirap na pinagdaanan natin, yung mga mahirap na pinagdaanan ko actually, yun yung nagpapasaya eh. Yun yung nagpapasarap, nagpapalinamnam dun sa success. Kasi may mga kaibigan ako na they came from money talaga, na medyo pinanganak talaga ang mayaman. They lack purpose. Yeah. Kasi bakit? And the Gumising. grit. Yun. Kasi gumising ka, kaya mo na lahat eh. Kaya mo nang bilhin lahat eh. So, para sa akin, nung pinaghirapan ko yung mga bagay na meron ako ngayon, mas na-cherish ko siya at mas masarap, mas malinamnam yung success. Parang gano'n. So, now that naka-focus ka na affiliate marketing na talaga, ito na ngayon ang ano mo, ang Bread and butter. Oo, ito na ngayon to. So, for how many years ka nang nag-focus sa affiliate? 2 years na. I started 2023 in October. 6 years na. And yeah, 2023 October. So, magsi 6 years, ay magti 3 years ka. Sorry, magti 3 years ka 3 na. years na ako this year. Na, And then, yun nga, sakto nga kasi dito, Mikey. Last year, nang May, kinlose ko yung shop ko. yeah. Tapos this year lang, na February, ayun, naging top 1 affiliate ako sa Yes. Philippines. So, ang galing lang. In just 1 year time, basta meron kang... Kasi nagawa mo yung alam mong gusto mong gawin. Yes. Kumaga hindi ka lang nakinig. Finally in my life na sabi ko, ako to eh. Ito Decision talaga yung mo yan vision eh. ko eh. Yeah, Ito decision talaga mo. yung vision ko. Dito talaga ako magaling. Dito ako nag-all in. Yeah. Yun talaga yung nag-materialize. Yeah. Yun talaga yung nagbigay sa akin ng rewarding ng mga bagay na never ko in-expect na makukuha ko. I mean, in-expect mo siya pero parang pag nandyan na, hindi ka pa rin makapaniwala. Totoo. Lalo na kung galing ka sa kwentong, di ba? Yung ikaw yung nagtayo ng poste sa para lang magka-internet, no? Pero kaya siguro... Naka-shades ka din nun? Hindi. Alam mo ba't ako naka-shades? Ano nga yung brand? Sabi niya branding niya daw talaga yan, guys. So we want to know nga, no? Remember, kanina kasi nagkakwentuhan kami sa backstage. Ang sabi ko kasi, before, nagsushoot kami ng both portrait and landscape. Okay. Ganyan talaga ako kapag gusto ko mag-stand out sa isang bagay. Yeah. I do extra mile talaga. So kami lang gumagawa nun, both landscape and portrait. So minsan, pag wala kang shades, dun ka nakatingin sa isang camera. Galing May ano pala, Tapos may may kwento nagko-comment, pala. sabi niya, tingin ka sa camera kasi develop mo yung Galing, self-confidence mo. So Galing. doon ako nakapag-decide na mag-shades ako. Hindi mo alam ngayon kung saan ako nakatingin. Galing. So may Saan kwento camera? yung shades niya. Yun. May kwento. Tsaka alam mo, di ba si Anna Wintour? Si Anna Wintour, kaya rin daw siya nag-shades is para hindi naman makita yung emotions niya. May sa mga mga sadya. bagay-bagay. May mga sadya. Oo. Kung if she's looking at you directly or nakikipag-eye contact ba sa'yo or parang, ano siya, are you disappointed about things? Totoo. Hindi mo makikita Yes, kasi yes. yung emotions May na pag- deep yung kwento ng shades. Actually ako, kaya rin ako nag-glasses. Kasi malabo mata ko. Ay, naisip mo yun! Diyos ko! Kasi ang ganda ng kwento niya eh. Yung sa akin wala maganda siya. May astigmatism ako. Iyak ako! Oo. Ganda ng kwento. Nagpa-doktor ako, sabi niya, may astigmatism ka, kailangan mo magsalamin. Yun lang, simple lang yung kwento ng Grabe, akin. life-changing. Oo, yung sa'yo maganda yung, gamitin ko nga yun. Gamitin mo yun. Oo, parang maganda yung kwento, very successful Okay, so, ngayon, gusto na namin malaman. Gusto ko lang pala sabihin. Ang affiliate marketing sa TikTok, pag winidraw mo yan, isang araw papasok sa'yo yan. Talaga agad-agad? Oo, agad-agad yan. Wow. Try ko nga yan. Oo. Try ko. Kasi I'm sure maraming mga artista din na gumagawa Dami. niya na. Dami na May- po, madami. Sorry, Nagre-review ng product tapos So ngayon, ano na ang nire-review mo? Is it like anything under the sun na yan? Anything under the sun. Ano ang pinaka... absurd. Oo, yung... Gusto ko malaman. Parang, ba't mo to pinromote? Kasi dahil bumili, di ba? Contact Oh. lens o ano ba yan. Tissue, Kahit gano'n. wala sa character at personality mo. Oo, Ang tawag nila dyan is hero product. Ano yung mga hero product? Yan, ano yung mga nagpayaman sa'yo?
Ang unang mga bumili sa akin, una compression shirt. Yung pag Pwede pa yun, nagba-basketball. pwede pa yun. Okay. Tapos, sumunod is arm sleeve. So, para naman sa mga nagmomotor. Kaysa Okay. mag-jacket ka pa, arm sleeve ka na lang. And then nowadays, ang mga pinakamabebenta sa akin, dried mango. Tapos, Yung food daw, grabe oo, almonds and cashews na roasted. Grabe, food. Tapos, meron din akong, actually nitong mga nakaraan, ang weird nga nung ganitong kaliit na light bulb. So, pinosisyon ko siya sa market na sabi ko, imbis na magkandila kayo, just in case may power loss, run out, ito na lang, ganun mo sa power bank mo, parang kandila na. Ang daming galing. bumili. So, ang weird lang. Sabi ko, ganito kaliit lang siya, no? Na USB light bulb. So, sabi ko, hindi mo talaga malalaman kung ano yung minsan mag-hit na product eh. Wait, may question ako. Kasi nag-try din ako mag-affiliate sa Blue App or sa Mhm. Pink App. Mhm. Tapos there were a few months na I was making good money. I was making good after ko nung mag-frontline yun eh. Kasi nawala ako. Umalis akong frontline. Sabi ko kailangan ko extra something. So siguro good 6 months na talagang sineryoso ko. Ang naging problem ko is there came a point na hindi na ako makahanap ng product. Na mag-affiliate sa'yo. Hindi kasi hindi ka naman nila kukunin eh. Ikaw mismo. Ikaw mismo, any random product from the app, you buy it, you review, tas affiliate na yun, di ba? Pwede mong pagkakitaan na yun. Paano mo na makahanap lagi? Ang tawag namin dyan dito, Mikey, is product hunting. So, naglalaan talaga ako ng isang araw para mag-check ng products na sa palagay ko is useful for me at kaya kong i-explain at kaya kong ibenta. And then bibilin mo, orderin mo. May free sample na tinatawag. You can request sa seller ng free sample so you don't have to buy it sa sarili mong pera. And then you have 14 days to fulfill that free sample and then X-deal na yun. So, When you say fulfill, na magawa ng ma-fulfill mo, video. nagawan mo siya ng video and then yung video is nakapublish within 3 days, mabubura na yun dun sa pending Bayad items mo. Ang Ganun galing. pala So may, yun. hindi, yun din ang way nung product na ikalat, di ba? Kasi gawin nyo ng video. X-deal, no? Pero sulit sa kanila yun kung ikaw ang Sulit. binigyan nun. And then, there will come a point in time na you can have direct contact with them para makapag-negotiate na kayo ng I'm commission, sure marami ka na nung lugi ka brand na ambassador. 10%. Yes, yeah. 10% is really good na. Who gives that percentage? Sila, pwede po kayong makipag-negotiate. Yung seller. Yung seller. Pwede Pwedeng mo makipag-negotiate. 50. Especially if you have a name, you're big in the space. Pwede po kayo makipag-negotiate. Kasi pag nakikita naman nila yung ano mo eh. Yung ilan na yung nabebenta mo. Okay. At anong category mo. Makikita nila yon. So, ayun yung magiging deciding factor nila para i-approve yung free sample mo. Okay. Pero ang question ko, I'm sure may Kapilit mga na nga nakikinig ulit sa ako. atin ngayon na paano ko ba sisimulan yung pag-affiliate na yan? Kasi ako parang naging curious ako eh. Ay wow, pwede palang kumita. Pero ng ganun honestly, kalaki. Paano ba gawin na-build yun? na niya yung branding niya eh. Oh, Pero pero sa mga technically, magsisimula. madali lang, di ba? Technically, paano magsimula? ni next level mo lang. Siyempre, kinikita mo. Hindi naman lahat ganun ang kikitain eh. Pero, technically, madali lang siya, di ba? I-review mo lang siya sa video eh. Tapos yellow basket. So, ngayon kasi, ang ganda nung question nyo. Kasi ngayon, tinuturuan ko na rin yung mga tao sa paligid ko. Even my videographer, lahat sila. Pati editor ko, live seller, lahat sila nag-affiliate marketing. At lahat sila kumikita na ngayon. That's good. So, meron tayong edge kasi kilala na tayo sa social media. Yung mukha mo, may branding na. Bakit to bibili dito? Sino ba yan? Etong long hair na to na laging naka-shades, ito, nagre-review to ng motor, kilala ko to, dito ako bibili. So, meron ng ganun kaagad. By default, sa'yo kaagad sila bibili. Pero, anyone can start. Lahat pwede makabenta. Kasi, nagsasearch din ako on my own eh. Gumagamit din ako ng AI to check kung ano ba yung possible future ng affiliate marketing. It's not a matter of kailan siya mapupudpud eh. It's a matter of kailan siya magiging sobrang norm na everyone that will buy, bago sila bumili, manonood muna sila ng affiliate marketing videos. So ngayon, pagalingan na lang talaga mag-present ng product. Which is, sobrang daming product. Open buffet yan. Kaya ako nagtuturo din ako sa mga big creators eh. Before natatakot ako eh, na ituro or sabihin kung ano yung ginagawa ko. Pero ngayon, actually after ko magsara ng shop, I went silent. Nag-focus lang muna talaga ako. Tapos ngayon, bumabalik ako ngayon, kagaya nito, ma-attend ako ng mga podcast, interview, seminars, nag-i-speak na ulit ako.
Kasi naalala ko, nung nagsisimula ako, na-inspire lang din naman ako by someone eh. True. Tapos ililihim mo, True. tapos hindi mo hahayaan na ma-inspire ka rin na ibang tao. So, yun lang. Gusto ko yung potential na pwede pa akong maka-inspire na ibang tao na baka kailangan lang nila ng words ko na makarelate sila sa nangyari sa akin. Tapos, baguhin din nila yung buhay nila. Baka sila pa yung pwedeng bumago sa cycle ng bloodline nila. Diba? Parang ganun. At is ano siya, open to sharing Dapat, his knowledge. Galing, and galing. he also wants to inspire people na pwede ring mabago yung buhay nila sa mga kaya nilang gawin. Kita mo nga siya, walang internet, nagpatayo ng post. Oo nga, Yun ang diba? tatatak sa, di ba your story will inspire a lot of people. Grabe, Tapos no? ngayon, magkano Paisip nga ako rin, kinikita affiliate niya. marketing, no? Grabe. Kahit extra income yun, ha? Oo. Ganun din po ako nag-start. Sabi ko, extra income lang yan kasi mayroon ka ng pinagkakakitaan na iba. Yung Kasi yung extra pala, mo, yung sideline mo. So totally talaga nag-ano ka na? Nag-detach Ngayon, ka na sa ibang... ano na, Yung sa I mean, I dati. still have my personal branding. Nagre-review pa rin ako ng motorcycle. Mm. Pero ngayon, mas matapang na ako maglabas ng mga personal vlogs. Gaya ng travel namin, kagaling lang namin sa Kazakhstan. Wow. Ng partner ko. Siya kasi travel vlogger. Okay. So, Nice. nagre-release na ako ng mga personal vlogs kasi, kumbaga, hindi na rin normal yung mga pinagagawa namin. Nakaka-inspire na rin. Parang gusto na rin makita ng mga tao. Totoo. So, wino-workout ko na ngayon. Baka dito ko na makuha yung idol factor. Idol ka nga naman kung ganyan na yung number 1 affiliate. Ano ka? Oo. Grabe. Idol ka siguro, I'm sure, marami mag-idolize sa'yo na gustong mag-affiliate marketing. Totoo. Mga kabiskarte, ano ba ang isang bagay na kailangan ng bawat entrepreneur? Bukod sa magandang produkto, tamang connections, tuloy-tuloy na learning, at syempre, pahinga rin paminsan-minsan. At lahat ng yan, bahagi ng Converge BizFriend Rewards. Sa BizFriend Chill, may perks para makapag-relax at makapag-recharge ka naman. Sa BizFriend Choice naman, ikaw ang bahalang pumili ng rewards na swak sa priorities mo, whether it's learning new skills or enjoying lifestyle benefits. At sa BizFriend Circle, mas marami kang opportunities para makakilala ng potential partners, collaborators, at fellow entrepreneurs. Converge BizFriend Rewards because growing a business is easier when you have a BizFriend. Balik tayo sa Bizcarting Pinoy. At dito If ko you lang have po achieved nilabas, that. dito ko lang po nilabas yung first time ko nilabas yung kwento ko. After ko manahimik ng pagsasarado, nag-trending po kasi yun. Nagkaroon ako ng guts talaga para i-share siya sa social media. At ang dami naka-relate. In-expect ko, ayoko siyang ilabas yung nagsarado ako ng shop. Kasi in-expect ko, yan kasi, pabaya ka. Parang duduro-duro pa nila. They're gonna press you down. Baliktad, yung nakuha ko na Support. comments dun, ang dami pala nakarelate, tapos ang daming parang nag-empathize sa akin. Kaya nagulat ako. Pero after that, yun, medyo nanahimik na muna ako kasi nag-focus muna ako para makabangon syempre, para Galing. kapag-focus. Galing. Yung mga mindset na kumbaga hindi tapos. Even with the nabaon sa utang, 'di ba, slowly you picked yourself up and you started with yourself. Yung gising mo ng 4 AM, malaking ano na kagad yan. 4 AM. Naging disiplinado ka sa sarili mo, 'di ba? Sige. So with that mindset, anong pwede mong maging advice sa mga tao? Paano sila babangon sa failure? Una sa lahat, when you're about to level up, may mangyayari sa'yo. Maraming tatanggalin na tao sa buhay mo. Maraming mawawala na vices, na habits na before akala mo normal lang. So kapag nangyari yun sa'yo, tas parang, alam mo kapag nasa rock bottom ako, ang pakiramdam ko para ako nasa kumunoy. Habang lalo kang nagtatry, lalo kang lumulubog. So, dati hindi ko naiintindihan yun. Pero ngayon, kapag may mga big challenges sa buhay ko, napapaisip ako, uy, I'm about to level up na naman. May mga inaalis na tao. Kahit yung mga closest of friends mo, circles mo, na akala mo parang magkadikit na yung bituka ninyo. Minsan mawawala yan sa buhay mo. Minsan naalis sinigad yan sa buhay mo. Kasi, you're about to go sa next chapter ng buhay mo. Papunta ka na sa next chapter and sadly, masakit man na isipin, hindi na pala sila kasama dun. Yeah. So may iba ka na palang kailangan tahakin na path, na story. So sa mga may pinagdadaanan ngayon, ito yung pinakamahirap sa akin kapag lubog na lubog ka na, anong gagawin mo? Anong next step na gagawin mo?
isa lang masasabi ko. Actually, napanood ko siya sa movie na Frozen eh. Nung time na parang wala na lahat sa akin, kaibigan, pati love life, wala pa siya nun eh. Nung dati rock bottom ko. Wala. Lahat wala. Tapos baon ka sa utang. Tapos mababatak na yung motor mo. Yung laptop ko na natatanging weapon ko for content creation, nilanggam siya. Nilanggam. Nag-video nga ako nun eh. Sabi ko, tatandaan ko tong araw na to. Hindi ako palagi naandito. Darating ang araw, mag-iiba yung buhay ko. Nag-video ako nun kasi alam ko talaga sa sarili ko, mag-iiba talaga eh. Kapag naandun ka na, sabi dun sa napanood ko, just do the next right thing. Ganun lang kasimple. Kahit nalitong-lito ka na, di mo na alam yung gagawin mo, isipin mo lang, ano ba yung next right thing na pwede kong gawin as of this moment? Kahit hindi malaki, ano lang yung next right thing na pwede mong gawin? And in my case, content creation. Create ng content, do so much volume that it will be unreasonable for you not to succeed. Yun. Tsaka yung impact. Mm. Create a big impact so Yun. that people cannot just ignore you. Yun. So yung impact Kala niya mo sa market, affiliate marketing, sobrang laki ng impact. So people will be like, Kala mo yun, sa Frozen Tito yan Ned lang nakuha yun. yan. Sa Frozen yan ako eh. Oo. Kala Saan ko ko ba let nakuha it yun go. sa... Kala ko let it go. Let it go, let it go. Iniisip ko nga, si Olaf ba nagsabi nun? let it go? Charot! Oo. Let it go kaya? So, you talked about the people na nawala sa buhay mo. Pero talk to us about yung inner Nag-stay. circle mo. Kumbaga yung importance ng loyal friends who are there with you through ups and downs. And through rock bottom. I'm sure meron ka pa ding mga Yeah. kasangga nun. Not just friends Para sa akin, ang biggest investment is your partner. Yun. Because Nandito you're- lang kasi yung partner mo, Oo. nagbibideo po. Pinaparinggan mo lang yung jowa Nakita mo mo nagbibideo eh. Kaya, Para magasarap dinner namin. So, minsan kasi yung partner mo, it can be an anchor sa success mo or pwede din siyang makatulong talaga. Basta kailangan lang. Or pwede rin makasira. Yes, yun nga eh. Pwede rin. Para kasing kailangan supportive. And when it comes to friends naman, kung sino yung mga closest na circle mo, napakalaking impact talaga niya kung ano yung environment mo. Kasi sometimes you feel na ayun na yung norm eh. Mm-mm. Kapag ka sumasama ka sa mga tao na hindi na-achieve mo, they will dim your light. Pag sa sound ka na mayabang. Pero kapag na-hangout ako with my friends na talagang sobrang mayayaman, mas mayayaman pa sa akin, na parang casual lang sa kanila yung pag sinabi mo yung kinikita mo, ay, good job meron ka ng pangmerienda ha. Parang ganun lang yung sa Mas kanila. good job though. Oo, Good job though. May pero ka ng pangmerienda, pero sa kanila, normal lang yun. Yeah. Makakapagkwentuhan talaga kayo na may all-in mo na mag-iiba din yung standard mo eh. Mag-iiba yung standard mo sa buhay na acceptable pala to. Hindi pala ako too much mag-isip, mangarap. Pero kapag ka sumasama ka pa rin, hindi ka nag-level up ng circle, doesn't mean naman that you have to cut them off just because yun yung kalalagayan nila sa buhay. But sometimes you're no longer aligned. Oo. Parang organically, medyo maghihiwalay. Hindi mo naman sila kailangan maging rude para ma-cut off. Parang kusa na lang siyang mangyayari. Slowly lang. Kasi minsan, yayayain ka. O tara, inuman tayo or chill tayo sa Sabado night. Hindi mo matanggihan kasi kababata mo, kaibigan mo. Pupunta ka pa rin. Kahit na mayroon kang mas importanteng gagawin. Ngayon, pumunta ka doon, pero yung utak mo wala doon. Naandun sa gusto mong gawin. Kaya hindi ka rin completely present or sometimes it will end up magiging rude ka pa sa kanila. Kasi wala din yung gusto mong gawin eh. So you're no longer aligned talaga. You have to level up. Talagang sometimes isolation is a blessing eh. Yeah. Kahit na ma-isolate ka, yun yung time na, di ba nga ang seed, di naman yan tutubo kapag ka binubungkal mo ng binubungkal eh. Let it there sa dark na nakabaon for a period of time. Tapos bigla yan mag-uusbong. Mag-grow. Diba? So kailangan, palibutan mo talaga yung sarili mo ng mga tao na hindi magiging hadlang at the same time is kaya ka rin palakpakan. Kaya ka rin suportahan. Hindi yung magiging, alam mo yun, minsan kahit travel, magiging na siya, parang competition. Kung saan ka Bakit na ganun? O ano yung nakamit mo sa may magiging competition? Ayoko nang ganun.
I just turned 30 nitong May. Niyabang mo 14. pa yung edad mo. Mga, at Hindi. least mga ano tayo, 30s. O, diba? Mga Mid na tayo. Mid na tayo eh. Trentahin pa rin. Kaka-30. Hindi, ano pa lang ako bago pala ako sa club nyo. Oh. Welcome nyo naman ako. Welcome to the club. Welcome to the Tito Tita Club. Trentahin Club. So, yun yung isa sa parang birthday resolution ko. Yeah. Na this time, wala na akong pakialam sa opinion ng ibang tao. Ayoko nang maging alipin sa sasabihin ng iba. Sa salapi na lang. Salapi na lang, 'di ba? Parang ayoko nang magpa-apekto kung ano opinion ng iba. Bahala kayo. Wala na akong gustong patunayan. Gusto ko lang yung sarili ko, mas magaling ako sa sarili ko kaysa kahapon. Pero sa ibang tao, ayoko nang i-prove yung sarili ko. Ang layo na ng narating ko, ang dami ko nang pinagdaanan. Pati ba naman kayo, kailangan ko pang i-please? Ayoko na. Parang, ito na lang yun yung sa akin, yung sa Tsaka personal. may core group ka na na Yun. laging nandyan para sa'yo, di ba? And syempre, kapag gusto mo na successful din yung mga kaibigan mo, get used na minsan mo lang sila makakasama. Kasi itong mga to, meron din mga kanya-kanya pinagkakaabalahan. Busy din sa life True. nila. Hindi mo rin yan basta-basta mayayaya. Kung gusto mo ng mga laging available, ayun, yun yung mga Yeah. dati mong friends, laging available. Pero yung mga successful na group of friends mo ngayon, get used na, syempre, minsan lang kayo magkikita. Ganun ka-importante ang mga best friend. Yes, Biz mga biz friend. Yeah. Kaya alam mo sa Converge, meron silang tinatawag na biz friend rewards. Yun. Diba? Ano yun? Yung tumutulong sa mga small entrepreneurs kapag kailangan nila ng guidance at support sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Importante kasi when you're loyal, syempre, may benefits yan kahit papano. You will be rewarded with best friend from Converge. Tsaka personalized yan ha. Depende sa business May mo. chill. May chill. Iba-iba yan eh. May choice, may circle. So depende talaga sa pangangailangan mo para sa business mo. So Converge can be your best friend for your business. Ang galing-ganda ng kwento. Pero gusto ko maging biz friend talaga. Oo. Parang gusto kong ano to, kaibigan to. Oo. Sige, usap tayo sa IG. Yeah. De, Paano sige. kaya tayo? Anong advice mo sa mga na-inspire sa'yo ngayon, gustong pumasok sa affiliate marketing or kung ano man ang pinasok, gusto nilang pasukin dahil sa'yo, anong maging advice Palagay mo ba may na-inspire naman doon? Oh, kami nga gusto Ako nga mag-affiliate. na-inspire eh. Ako nga gusto ko bumalik Hindi sa kasi affiliate. nakakatuwa na Oo. talagang nag-open up sa atin si Ned at kwento niya Galing. yung mga moments niya Ganda na talagang rock bottom siya. At kung Tayo siya paano ng siya, poste. oo, at kung paano niya nalagpasan yun. At Na-shoutout pa yung successful kaibigan na siya. niya. Oo, na Ayaw siyang mag-ano. pahiramin ng Sinara mo naman yung ilaw. Grabe naman yun. Sinara mo yung pinto. Palagay ko Di hindi na rin umabot yung wifi sa labas. Hindi. Sinubukan niya. Hindi siguro naka-converge yun. Yeah. Tama. Sige, Ang galing subeg. ano ang affiliate marketing yun? ang advice mo sa mga na-inspire sa'yo ngayon? Kung na-inspire kayo, nakakataba ng puso kung yung story ko is makaka-inspire, makapag-spark ng something na, alam mo yan, makapagpa-motivate sa mga netizens natin dyan na nanonood. And kailangan ko lang din ng mga ganitong platform talaga para maibigay yung mga life lessons sa buhay ko. Kasi papansin ko, palagi yung mga group of friends ko lang, mga close friends ko lang yung nakakausap ko. And lagi ako nag-a-add ng value, lagi ako nagda-drop ng gems. So why not, gamitin natin yung kapangyarihan ng social media para imbis na 5 lang yung nakakarinig sa akin, mas madami. Diba? Di mo alam, baka million pa. Sa million viewers namin dito at listeners. Buti na naman na-drop mo yung So, Oo, sana, thank di you. ba? Sana, Oo. isa to sa mga mag-trending. Yes, At thank i-clip you. nyo na lang yung nagpatayo ko ng poste. Magta-trending yan. Oo, magandang story yun. So, magandang kwento yun. sana na-inspire kayo and I hope may napulot kayo na aral sa mga pinagsasabi ko and sa story ng buhay ko. And I hope one day magkita tayo and gusto ko ng mga meaningful conversations na, bro, narinig ko yung story mo. Ganda nun, na-inspire ako. Dahil sa'yo, ganito na yung ginawa ko, ganito na yung ginawa ko. So gusto ko sanang somehow, na-experience ko na siya ngayon pero dumami pa yung ganun. Galing. Yun. Thank you, Tito Ned. Dito, Ned. Saan ka ba namin pwedeng mapanood pa? Ned At Adriano saka from Ned ma-follow. Adriano Vlogs. Yeah, Ned Adriano Vlogs. You can search sa lahat ng platform. Ned Adriano lang naman. And starting from now, siguro, dahil na-open dito sa podcast ninyo, Discarding Pinoy, magsisimula na rin akong
maglabas ng mga inspiring content, Tama. ng mga words of wisdom, paminsan-minsan para madami pa tayo ma-inspire. Galing. Yay! Thank you! Thank you very much, Ned. Thank you very much. I'm sure marami nagpapasalamat at marami na-inspire dun sa kwento mo. And that is a wrap. Grabe, ibang level talaga ang Discarded Hustle na narinig natin today, of course, from Ned Adriano ng Ned Adriano Vlog. Salamat, Tito Ned. Salamat. Thank you Thank very you, much. you're Super inspiring talaga. Patunay lang na with the right mindset and the right connection, kahit magpatayo ka pa ng poste, walang pangarap ang hindi maaabot. Kaya keep pushing lang mga kabiskarte. Don't forget to follow and subscribe para sa next dose of business inspiration natin. Till our next episode, muli ako po si Kalad Karen. At ako naman si Tito Mikey. Keep growing, keep connecting dito lang sa Biskarteng Pinoy! Galing! Galing, brother. Thank you very much. Galing. Natapos na ang isa pang kwento ngayon. Pero para sa iba, ito ay simula pa lamang. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil baka sa susunod na episode, kwento na ng pag-asenso mo ang pag-uusapan natin. Hindi kailangang malaki ang puhunan mo. Hindi kailangang perpekto ang plano mo. Kailangan lang magsimula ka. Kailangan lang magtiwala ka. Ang tagumpay ay hindi para lang sa iilan. Para ito sa lahat na nangangarap at hindi tumitigil. Biskarteng Pinoy. Kapag madiskarte, walang pangarap na imposible. Powered by Converge SME.